begin. Magandang araw po sa inyong lahat. Makasaysayan ng araw po, 12 Oktubre, People Power 3. Papalayasin na po natin lahat ng korap sa DPWH, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Galit na po ang taong bayan at pinararamdam na ngayon ang galit ng taong bayan. Sa Luneta, sa EDSA, sa Gate 4 ng Aguinaldo. Lahat po ang mga Pilipino, lumabas na po kayo. Pinaglalaban na po natin ang ating kinabukasan. Wala na po mangyayari sa Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. ang ating pa-video-video, pa-Facebook, kinakailangan po, nandun na tayo sa lansangan at ipakita natin ang sama-sama nating lakas at disgusto sa mga kurakot sa lipunan. Kinakailangan isuka na po yung sistema ng korupsyon dahil wala po mangyayari sa ating mga kababayan kung talagang lahat ng pondo ng bayan linalamo ng mga buwaya. Kaya lahat po tayo ngayon dapat lumabas na sa lansangan. Hindi na po tayo po pwedeng magmiron, hindi na po tayo po pwedeng manahimik. Kinakailangan manindigan na po para sa mabuting buhay ng mga kababayan natin. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayan na ngayon po ay talagang sinusugal ang kanilang buhay para sa kinabukasan ng Pilipinas. Nako po, hindi kayo makakalimutan ng kasaysayan. Nung 2 beses na po tayo lumabas sa lansangan, ito po ay pangatlong beses na natuto na po tayo ng leksyon. Hindi na po natin sila papayagan na makalayas at magkaroon na naman ng kalayaan para iulit na naman ang kanilang mga kabalastugan. Parurusahan na po natin sila ngayon pangatlong beses at hindi na tayo papayag na mauulit na ang gobyerno ginagawang negosyo ng mga walangyang mga politiko. Kinakailangan po ngayong araw na ito hindi magtapos nang hindi mawala ang bangag dyan sa Malacanang. Mga kababayan, ang Malacanang, pag-aari ng taong bayan. Ano pang inaantay ninyo? Bawiin natin ang ating pag-aari sa mga naghaharing uri, mga kurakot na walang ginawa kundi magpasasa sa pwesto at magkaroon ng bisyo. Mantakin ninyo, walang ginawa kundi puro mga magarong party, mga kung ano-ano, mga bisyo, samantalang ang bayang Pilipinas gumugulong sa hirap. Anong klase kayo? Mga wala kayong mga konsensya, wala kayong mga kaluluwa. Umalis na kayo sa mga pwesto ninyo at ngayon, galit na ang taong bayan na nagsasabi, layas dyan, tama na, sobrang na. Ano pang inaantay nyo? Sumama na po kayo. Nandyan po sila sa EDSA, nandyan po sila sa Luneta, nandyan po sila sa Mendiola, nandyan po sila sa Gate 4 at si Congressman Meow Meow, sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako'y naririyan sa Pilipinas, sasamahan kita sa labas ng Forest Park sa Buendia para lusubin ang mga magnanakaw na nakatira dyan sa Forest Park. Pinamumunuan ng Marcos Jr., ng Tambaluslos, ng Zaldico at iba pang mga congressman at senatong na ilang taon na talaga nagpapasasa sa kaban ng bayan. Huwag na po tayong papayag na matapos ang araw nito na hindi sila nasisipa sa pwesto. Labas na po tayo, samahan na natin sila. Nagkakaisa na pong sabayan ng Pilipino sa wakas. Kahit anong kulay, naninindigan na tayo laban po sa korupsyon. Pero na po, huwag na po mag-antay at tayo'y kapit-bisig na at ating ibalik ang demokrasya at ang mabuting pamumuno sa ating bayan. Kinakailangan po talaga magbuwis tayo ng buhay dahil kapag di tayo nagbubuwis ng buhay, talaga naman pong mawawalan tayo ng buhay dahil sa kahirapan dahil yan po ang dulot ng isang pamumuno na marumi. Kaya pero na po, lalong-lalo na mga kabataan, nako, para sa inyong kinabukasan na po kayo, itong pinaglalaban natin, kami po, wala na po, kami tapos na. Kami patapos na, nasa finish line na kami, nasa pre-departure area na kami, pero kayo nagsisimula pa lang ng buhay. Kaya para sa inyo na itong paglalaban na ito, tera na po at hindi na po pwede na naiiwan ng Pilipinas ang halos lahat ng mga bansa sa daigdig dahil sa korupsyon. Tayo na lang po nakatiwangwang sa kahirapan samantalang lahat ng ating mga karatig bansa na dating mahirap, ngayon po mayaman dahil ang gobyerno nila tapat na manilbihan sa kanilang mga kababayan. Tignan nyo pong nangyari sa China, dati napakahirap. Tignan nyo nangyari sa Vietnam, tignan nyo ngayon ang Thailand, ang Indonesia. Naiwan na po tayo at ang dahilan dyan, dahil talagang ginagawa lang pong negosyo ang mga politiko, ang ating gobyerno, nakakalimutan ng paninilbihan. Kaya labas na po tayo, wag na tayo mag-antay. Tayo po'y makibaka na.
At tayo po'y magkapit-bisig na dyan sa mga magigiting nating mga kababayan na sinusugal ngayon ng mga buhay sa EDSA, sa Gate 4, sa Luneta, sa Menjola, at sa Forbes Park dyan sa harap ng EDSA. Huwag na po tayo mag-isip pa. Sige na po, sakay na, sumakay na ng jeep, sumakay na ng bus, sumakay na ng LRT, at pumunta na kung saan ang pinakamalapit na nagkakaroon ng pagtitipon. Huwag na po natin patapusin ang araw na ito na hindi natin napatatalsik ang mga kurakot, ang mga walang ya, ang mga maitim na budhi sa gobyerno. Pag hindi pa natin po ginawa ito, tayo naman po ang mabubura sa mapa ng daigdig na ito. Huwag po tayong pumayag na magtagumpay ang mga walang ya sa lipunan. Tayo po ay lumaban na. Tayo po ay manindigan. Karapatan po natin yan. Ipakita ang ating galit. Huwag na po kayong matakot. At matagal na po tayong takot. At anong nangyari sa atin? Nagpasasa tuloy ang mga tambaluslos at ang mga bangag dyan sa ating lipunan. No? Sa mga kaibigan ng aking panawagan, huwag po nating iwan ang ating mga magigiting na mga mamamayan dyan sa EDSA, sa Gate 4, sa Luneta, at saka sa Menjola, at saka dyan sa harap ng Forbes Park. Kapit-bisig po tayo dahil ito po ay para sa ating kinabukasan. Huwag na po tayo mag-atubili, huwag na kayong matakot, manindigan na kayo dahil kung hindi tayo isusugal ngayon, wala pong mangyayari sa ating lipunan. Sistemang bulok ang magpapatuloy po, kaya tero na po, tayo manindigan na at magsabing tama na, sobra na, hindi na natin kaya. Marcos resign! Marcos resign! Tambaluslos resign! Tambaluslos resign! Zadico ikulong! Ikulong lahat! Ikulong lahat! Yan po ang ating sinigaw kay Kiko Pangilinan nang narinig niya na talagang ikulong lahat! Ikulong lahat! Kinakailangan po talaga siguro burahin ang mga institusyon na naging kuta ng korupsyon. Kinakailangan po siguro magkaroon tayo ng bagong panimula. Dahil kung hindi po mababagong sistema, patuloy po ang mga SOP. Papayag pa ba tayo na matapos ang lahat, tuloy-tuloy pa ng SOP? Hindi na po pwede yan. Kaya, tero na po, labas na po kayo, makilahok na po habang tayo gumagawa ng kasaysayan. Nasa kamay po natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Kaya wag na po kayo mag-atubili. Lusob na po doon sa EDSA, sa Gate 4, sa Luneta, sa Menjola, at dyan po sa labas ng Forbes Park. Bakit naman po ang kayamanan ng bayan nasa kamay lamang ng mga kakaunti na nakatira sa Forbes Park na karamihan ay mga politiko? Saan nyo kinuha ang mga kayamanan nyo kung hindi din sa kaba ng taong bayan? Mga walang ya, mga walang utang na loob, mga maitim ang budhi. Kaya ngayon po mga taong bayan, mga kababayan, ipakita natin ang galit natin. Lumabas tayo ngayon sa lansangan at sabihin natin, nagkamali kayo. Akala nyo mga Pilipino pasensyoso pero meron ding hanggana ng pasensya ng taong bayan. At ngayon po, ayaw na namin sa sistemang bulok, ayaw na namin sa mga korap. At ngayon naninindigan kami, alis dyan mga walang ya, mga buwaya. Wala na kayong karapatan manatili sa kapangyarihan dahil kaming mga soberanyang taong bayan, kami na ngayon ang masusunod at nagsasabi, ayaw na namin sa mga korap, ayaw na namin sa mga bangag, ayaw na namin sa mga palpak. At ngayon po, kami na ang magkakaroon. Ginagawa na po namin ang aming kapangyarihan bilang soberanya para sabihin, sisante na kayong lahat ng mga walang silbing mga magnanakaw sa gobyerno. Alis na kayo dyan. Nako, kung ayaw nyo pang kayo mga tadtad, umalis na kayo ng kusa dyan. Mga kababayan, konti na lang po, magtatagumpay na tayo. Hindi ko akalain ganitong katapang ang mga Pilipino. Hindi ko akalain ganito ng kagalit ang mga Pilipino. Pero mabuti naman po, napuno na ang salop at ngayon po ay talagang sumisigaw na isang boses. Tama na, sobra na. Tero na po sa EDSA, tero na po sa Gate 4 ng Ginaldo, tero na po sa Forbes Park, tero na po sa Luneta, tero na po sa Menjola. At ipakita natin na hindi na tayo papayag na talagang lumutang na naman sa baha ng korupsyon at tayo po ay sawang-sawa na palagi na lang tayong lumalangoy sa tubig baha samantalang magpapasasa sa marangyang buhay ang mga walangyang magnanakaw sa gobyerno. Maggalit na po kayo dahil pag hindi kayo nagalit, patuloy po itong sistemang ito, patuloy na mahirap ay magiging mas mahirap pa at ang mga mayaman, patuloy na magiging mas mayaman. Pero na po, wag na kayo mag-antay, wag na kayo mag-atubili, makiisa na po. Gumawa na tayo ng kasaysayan, gumawa tayo ng Pilipinas na ang lahat ay tataas ang antas ng kabuhayan. Ipatupad na natin ang mga nasimulan na natin sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Libreng gamot at paggamot at wala nang dapat mahirap na namamatay lamang dahil sa kahirapan.
libreng irigasyon, libreng wifi, libreng edukasyon, lahat po yan maibibigay natin sa ating mga kababayan kung matitigil ang sistema ng korupsyon. 6 na trilyon na po ang ating pantaunang budget. Hindi na po tayo mahirap. Dapat wala na pong nagugutom sa Pilipinas. Yang laki ng mga ayuda na pinamimigay natin na hundreds of billions, kung yan po ay nakakarating sa taong bayan, wala na dapat nagugutom. Pero ang katunayan, napakalaking lumalabas sa perang ayuda, napupunta rin sa bulsa ni Congressman at ni Senatong. Mga walang hiya kayo, kumpara na sa mga mahihirap, pinagsamantalahan nyo pa. Hindi na ba kayo natakot sa karma? Hindi na ba kayo natakot sa pag kayo'y pumanaw, sasabihin ni San Pedro, napakawalang yamo naman dahil pati pa yung para sa mga mahihirap, linapa mo pa. Kaya mga kababayan, eto na po, ngayon na po ang ating pagkakataon. Tayo maghusga na. Ayaw na natin, sobra na, tigil na rin ang korupsyon na yan. Layas na kayo sa mga pwesto. Tayo makiisa na. Punta na po sa EDSA, punta sa Mendiola, punta po sa Gate 4 ng Aguinaldo, punta po kayo sa labas ng Forest Park. Punta po kayo ngayon doon sa Benjola. At yung ating mga kababayan, talaga namang pong ang Malacanang public property. So, yan pong ilagay nyo sa isipan. Tayo pong may-ari ng Malacanang, hindi po mga nagaharing uri, hindi po yung mga nangungurakot ng limpak-limpak ng salapi ng taong bayan. Taong bayan ang may-ari ng Malacanang, taong bayan may-ari ng Senado, taong bayan ang may-ari ng Kongreso at hindi yung mga buwaya na nananatili dyan sa mga lugar na yan. So kapit-bisig na po tayo, sama-sama na po tayo po'y gumawa na ng kasaysayan. Isigaw na natin, tama na, sobra na. People power na tayo dahil gusto na natin ng pagbabago. Laban na po tayo. Tama na po yan. Tama na po yan pagpapasensya. Sobra-sobra na pong pasensya ang pinakita natin. Ilabas na natin ang galit po. Karapatan po natin yan na marinig. Huwag na po kayo mag-atubili. At sama-sama naman po tayo magkakaroon ng bagong sistema kung saan ang pondo ng gobyerno napupunta sa mga gutom, napupunta sa mga walang tahanan, napupunta sa mga walang hindi makapag-aral. Yan po ang dapat na ginagamit ang pondo ng bayan, hindi para payamanin lamang ang mga walang yan, mga buwaya sa gobyerno. So, tero na po, labas na po kayo ng inyong mga tahanan, itigil na po yan pagko-comment sa mga Facebook, kinakailangan makiisa na kayo. At iparating ang mensahe, hindi nyo na malilinlang ang taong bayan, hindi nyo na mauto ang taong bayan, aming pera yang ninanakaw ninyo, aming pera yang pinagpapasasaan ninyo, at kami pikang-pika na. Tama na, sobra na itong linggo, October 12, 2025, naghusgang taong bayan. Tama na, sobra na, alis na kayo dyan. Taong bayan na ngayon na nagsasabi, sawang-sawa na kami sa sistemang bulok at kami magkakaroon ng bagong sistema kung saan ang pondo ng bayan pakikinabangan na ng ordinaryong mga mamamayan. O nakalabas na ba kayo ng mga bahay? Kailangan po, makiisa na kayo, Hindi naman po pwedeng ilan lang sa atin ang isusugal ang kanilang mga buhay. Talaga naman po kinabukasan natin na pinaglalaban natin dito. Kaya please lang po, labas na po kayo, makiisa na po kayo. Gawin na nating realidad ang people power tree sa Pilipinas at hari nawa, sana po ito maging mapayapa. Bagamat ang nakikita ko ngayon sa internet, gumagamit na po ng sobrang dahas ng kapulisan dahil alam nila bilang ng oras itong administrasyon nito. Marcos Jr., ikaw, makinig ka. Sinuka na kayo nung minsan ng taong bayan. Sinusuka na naman kayo ngayon. Ano ba naman yung napakakapal mo? Pinagpipilitan mo pa ang sarili mo dyan. Ay nako, kung gusto mo na magkaroon pa ng kahit anong awa ang taong bayan sa iyong pamilya, bumaba ka ng mapayapa dyan. Yan ang pinakamaganda mong gawin dahil talagang alam namin, hindi mo naman kaya mamuno na. Alam namin wala ka sa tamang pag-iisip. Sino bang nasa tamang pag-iisip na nakikipag-usap sa patay niyang diktador na ama? Yan ang epekto ng cocaine. Yan, kaya akala mo lang nakikipag-usap ka sa tatay mo dahil sobra-sobra ng cocaine sa sistema mo. At aminin mo na, sa dami ng cocaine sa iyong sistema, hindi mo na kayang mamuno. Kaya please lang, kung gusto mo pa talagang magkaroon ng mabuting pangalan ng iyong pamilya, kung ano pang natitirang kabutihang pangalan na yan, magbitiw ka na ng kusa nang sa ganon, magkaroon tayong mapayapang pagpapalit ng sistema at hindi maging magdugo. Pwede naman yan.
Ano pa bang gusto mo? Napagbigyan ka na, 3 taon na para ayusin ang imahe ng iyong pamilya. Napakapalpak na iyong pagpamumuno dahil nga ikaw ay may bisyo, dahil ikaw nga ay talagang walang kontrol sa gobyerno. Hinayaan mo magharing uri ang iyong pinsan na tambaluslos at iyong asawa. Ano pang mangyayari sa Pilipinas kung ikaw ay mananatili bilang isang presidente? Ang pakiusap ng lahat at sana naman ikaw ay makinig sa pakiusap nito. Bumaba ka na sa pwesto. Baka mapatawad pa kayo ng sambayanang Pilipino kung kayo'y bababa na sa pwesto. Huwag ka nang kumapit sa kapangyarihan na parang tuko dahil sinusuka ka ng taong bayan. Ano pa bang gusto mo? Ngayon, now more than ever, pinakamatindi yung pagkagutom. Now more than ever, pinakamasamang performance ng stock exchange. Now more than ever, namamalipit na sa hirap ang mga kababayan natin. Now more than ever, napakaraming mga dilubyo na hindi mo alam ang gagawin. Ibigay mo na ang pamumuno sa isang tao naman na nasa tamang pag-iisip ng sa ganon, mabigyan naman ng tulong naman ang nangangailangan, yung mga biktima ng bagyo at pagbaha, yung mga biktima ng lindol. Maawa ka naman sa kanila dahil talagang pinatunayan mo na wala ka ng silbi sa kanila dahil ikay wala sa tamang pag-iisip. Bumaba ka na sa pwesto. Yan ang panawagan ng lahat. At mga kababayan, kung hindi didinggin ng Marcos Jr. ang ating panawagan na bumaba, ay kinakailangan sisantihin na natin ang presidente. Kapangyarihan po natin yan bilang soberenyang bayan. Sa demokrasya, meron po tayong kapangyarihan magsisante na mga taong hinalal, pero napatunayan ng hindi kakayanin ang mga kinakailangan sa kanilang katungkulan. So ating pong desisyon ngayon, i-dismiss from service ang ating presidente kung hindi siya kusang magbibitiw. So sana nga pakinggan na tayo ni Marcos Jr. Buluntado ka na magbitiw. Dahil kung hindi, talaga mararamdaman mo ang hagupit ng taong bayan, bungad na rin sa paghihirap, kagutuman ng taong bayan. Bumaba ka na kung ayaw mo matikman ang galit ng sambayanang Pilipino. At ngayong araw po, Oktubre 12, 2025, pinapakita na ng taong bayan ng galit sa muli ang nangyayari po sa lansangan ng Pilipinas. Balik po tayo ng 86 kung saan talagang nagsasabi tayo, tama na, sobra na, minsan na nating sinipa ang isang Marcos, sisipain na naman natin ngayon ang isang Marcos. Kaya nga po kung gusto niyo sana magkaroon ng kapayapaan sa ating pagbabago ng sistema, voluntaryo na kayo sanang magbitiw sa pwesto ng sa ganun matanaw natin ang utang na loob na kahit papano hindi po na magdadanas ng dugo dahil ang Pilipino po hindi na talaga papayag na magpatuloy ang sistemang bulok. Maraming salamat, Congressman Miao Miao. Bagamat ikaw ay bata, ikaw ang namumuno ngayon sa lansangan, ikaw ang nagtatawag ng People Power. Mabuti na lang po, kabataan muli ang nangunguna nitong People Power 3 dahil ang paglalaban naman ng mga kabataan ay para sa iyong mga kinabukasan na. So mga Gen Zers, samahan niyo po si Congressman Miao Miao sa lansangan ngayon at hayaan niyo na iyong henerasyon ang magsimula ng People Power 3, ang inyong henerasyon ang magbabago sa sistemang bulok ng Pilipinas. Patawarin niyo po ang aming henerasyon na hindi namin nawasto ang dapat iwasto sa sistema ng Pilipinas. Pero may ilan po sa amin ginawa ang lahat, hindi lang po talaga sapat ang aming mga gawain. At ngayon, inaasahan po namin ang inyong henerasyon ang siyang magiging matagumpay na magbuo ng isang mayaman, isang malakas na bansang Pilipinas kung saan ang mga mamamayan hindi nagkukulang sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay at merong kinabukasan na haharapin ng puno ng pag-asa at hindi lamang ng puno ng kahirapan na ngayon po ay nararamdaman ng ating sambayanang Pilipino. Maraming salamat sa mga kabataan na ngayon po ay nasa mga lansangan. Kayo po talaga ang tunay na pag-asa ng bayan. Manindigan po kayo sa inyong mga karapatan na magsalita. Manindigan kayo sa inyong karapatan na magsisante ng isang gobyerno na talagang hindi tumutupad sa kanilang mga katungkulan. Sama-sama po nating simulan ng bagong bukang buhay para sa Pilipinas. Tama na po, sobra na po. Sumama na po kayo. EDSA, Gate 4, Mendiola, Luneta, Forbes Park. Makiisa na po at magsabing tama na, sobra na. Ganina.
Goodbye mga kurap. Goodbye Marcos Jr. Goodbye Tambaluslos. Goodbye Zaldico. Goodbye Lisa Araneta Marcos. Kayo po'y pinagkatiwalaan. Binugo niyo po ang taong bayan. Binigyan kayo ng pagkakataon. Sinayang niyo pagkakataon. Lumayas na kayo ngayon dyan at hayaan ang iba namang mamuno dahil kawawa na po ang sabay ng Pilipino sa kanilang kahirapan na nararamdaman. Tama na po, sobra na po. Labas na po tayo. Labas na po tayo at magsabing, ayaw na namin sa inyo. Ayaw na namin sa sistemang bulok. Palitan na natin. Now na. Gumawa na po tayo ng kasaysayan, mga kababayan. Bumuo na po tayo ng bagong sistema kung saan ang Pilipino ay makakaharap sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa at hindi lamang ng puno ng hirap at balakid. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa lansangan. At ipaumanhin mo niyo po na ako physically wala dyan. Pero ang puso ko po ay nasa inyo. Ako po talaga nagtsatsaga na nag-iisa dito sa malayong lugar dahil naniniwala naman po ako, darating din ang bukang liwayway, darating din ang bagong kinabukasan. At sa tingin ko po, October 12, 2025, ito na po ang oras na inaantay natin. People power na po tayo. Tama na, sobra na. Maraming salamat po at patuloy po tayong magmamasid sa mga ganapin at kung kinakailangan tayo po ay patuloy na magbo-broadcast. Pero sa ngayon po, isigaw natin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Tama na mga buwaya, tama na mga tambaluslos, tama na mga itim ang budhi. Tama na, sobra na. Ito po inyong spokes ng hour, ito po yung spokes ng bayan, nananawagan, tera na po sa lansangan at bawiin natin ang ating kapangyarihan sa kamay ng mga kurakot at mga walang konsyensang mga walang iya. Maraming salamat po. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I have. People power na po at gawin natin yan ngayon, Oktubre 12, 2025. God bless the Philippines.